Magandang gabi po, mga kababayan ko. Ngayon ay alas 8:55. Ang ating pag-usapan sa ngayon ay may nakuha tayo na paunang tingin at nalalaman natin, nakita ko po yung mga ebidensya na ipepresenta ng kalaban ni Duterte o ng prosecutor laban kay Duterte sa February 23, 24 at saka February 26, February 27. So, ang ating presentasyon, dito nyo makikita na sa aking opinion po ay pag-aamin na ito ng ICC na kulang talaga sila sa ebidensya. Mahirap po sila mananalo kasi ang lumalabas po, ang kanilang ebidensya ay wala silang direktang ebidensya, kundi circumstantial evidence. Ano po yung circumstantial evidence? Pero bago ang circumstantial evidence, nais ko muna kayo bigyan ng edukasyon kung ano yung direct evidence. Kapag kaso nito na kaso laban kay Digong Duterte pag-usapan, ano po yung direct evidence? Yung direct evidence po yung may isang testigo na direkta na nakarinig, direct na nakarinig, mismo o di ka direktang inutusan ni Digong Duterte na kung sino man ang sa mga pumatay ng mga tukhang at mga yung pumatay sa Davao City ay yung direktang evidence na yan ay siya mismo, halimbawa testigo siya, nakarinig siya. So direct niya narinig si Digong nagsalita sa isang tao, sa isang pulis na patayin ninyo yung mga ganon. Yan direct evidence po yan. May isa pang direct evidence na yung inutusan ay pwede siya maging direct evidence na sabihin niya inutusan siya. Kaya lang ang pagkakaiba niyan, kasi siya mismo ang inutusan, ay siya mismo damay sa krimen. So nag-iba ang sitwasyon. Para paniwalaan siya, ay kailangan yung paniwalaan yung inutusan para magsabi na siya ay direktang testigo na inutusan siya ni Duterte na pumatay, kailangan ipakita na may hiwalay na ebidensya na nagpapakita na may kutsabahan sila ni Digong Duterte. Only then kung may patunayan ang existence ng conspiracy o kutsabahan sa gitna ng nag-utos at ng pumatay, saka palabang matatanggap na ebidensya laban sa nag-utos ang salita ng pumatay. Recently, yan ang nakita, ang may example ako nakita na nangyari sa atin, ilang beses na nangyari na na-absuelto yung sinasabi na mastermind. Nangyari po yan sa kaso ni Jose T. Villarosa, Jose Tapalis Villarosa, dating congressman ng Mindoro Occidental, taga San Jose. Ngayon, tinuro siya nung killer na si Jose Tapalis Villarosa ang nag-utos sa kanila na para patayin yung dalawang anak ni Congressman Ricardo Quintos. Yun po ang resulta. Pagdating po sa RTC, sentensyado po si Jose Tapalis Villarosa. Pero nung umapila si Villarosa sa Court of Appeals, ay inabsuelto ng Court of Appeals si Jose Tapalis Villarosa at ang kinunbik ay yung mga killer mismo na pumatay sa dalawang anak ni Congressman Ricardo Quintos. So yan po, ang tinatawag dyan ay res inter alios acta. So kung may sino man, halimbawa, ang nakikita ko sa ganun ay na sitwasyon ay si Las Cañas. Kasi nagsabi din si Las Cañas na direkta din siya inutusan ni Digong na pumatay. So, ang problema na lang ngayon, paano mapatunayan
na merong kutsabahan sa gitna nila Kanyas at ni Digong para tanggapin ang naebidensya yung kanyang sinabi na inutusan siya ni Digong na pumatay at ang pinapatay ni Digong ay namatay nga. Yan po ang tinatawag na res inter alios acta. Bago tanggaping ebidensya, yung sinabi ng inutusang pumatay ay kailangan may hiwalay na ebidensya na magpapatunay na may kutsabahan ang pumatay at ang nag-utos pumatay. Ganon din ang sitwasyon ni Bato-Bato. Kailangan patunayan din na may ebidensya na hiwalay para lalabas na may kutsabahan talaga si Bato-Bato at saka si Duterte. So yan ang sitwasyon. Pagdating naman po sa war on drugs, lumalabas po nang nakita ko, tingnan natin yung nireport ng Rappler, yun na yun ang ebidensya nila, na magpapalabas sila ng ebidensya na tinatawag na circumstantial, wala silang direktang ebidensya. Ang gagawin nila, yung nangyari na patayan sa Bulacan at saka isa pang lugar, ay ipresenta nila sa ICC court at sasabihin nila, makita mo po yung pattern na si Digong talaga nag-utos niyan. Kasi sa Bulacan, ganito mga namatay, ganito, alam naman nila na pulis ang pumatay. Pero yan ang pattern ng nexus na sinasabi lang, connection sa doon sa Bulacan na patayan at saka sa, namatay. At saka sa patayan sa ibang lugar. So, pag ganun po, dead na yan po. Mahirap patunayan. Kasi bakit? Kasi hindi naman ibig sabihin na kahit mapatunayan mo yung pattern sa Bulacan na patayan at saka sa ibang lugar, hindi naman ibig sabihin na si Digong ang nag-utos nun. Pwede din sabihin na iba mga pulis lang talaga mismo o yung hepe ng pulis. Ganun lamang national chief si Bato. So malamang si Bato pang matatamaan ito. Ganun po yun. Pero sa ngayon, wala pa tayong nakikita na doon si Bato. So paano ngayon ang problema ng mga nagpo-prosecute nito, wala sila palang direct evidence pagdating sa war on drugs. Pakinggan natin po yung report ni Lian Buan ng Rappler. Dito mo malalaman kasi reliable source naman to si Lian Buan. Talagang magaling na reporter ito at wala pang palpak ito sa paghagilap ng mga balita at hindi pa nabansagan na fake news gatherer. So pakinggan natin si Lian Buan. Ito si Lian Buan. Matutuloy na ang pre-trial hearing ni former President Rodrigo Duterte. Ano ba yung mangyayari dito? February 23, 24, 26 at 27 yung paunang schedule. 4 na araw lang sa isang linggo dahil ang rekomendasyon ng medical experts ay dapat may mahahabang pahinga si Duterte dahil 80 years old na siya. Dito sa confirmation of charges hearing, ilalatag formally ng prosecution yung mga ebidensya nila at may pagkakataon yung defense na sagutin yung mga yon. Yung ilalatag nilang ebidensya ay may kinalaman sa 3 counts of crimes against humanity of murder. 1 count ay para sa mga pinatay ng Davao Death Squad. 2nd count yung mga high-value target na pinatay. At 3rd count ay para dun sa mga pinatay sa barangay level ng Oplan Tokhang. In total, 78 na biktima yung pinili ng prosecution at hinati-hati nila sa 3 count para ipakita yung common plan o yung isang grand modus. Walang number threshold ang crimes against humanity o walang binibilang na ilan ba dapat ang napatay. Ang mahalagang mapakita ay yung nexus o yung koneksyon ng mga pagpatay sa isang malakihang modus. Ang goal ay mapakita ng prosecution na hindi random yung mga patayan, kundi parte ng isang systematic plan at si Duterte ay isang indirect co-perpetrator.
Mula sa mga dokumentong nauna nang naisubmit, alam natin na kasama sa Count 3 yung police one-time big-time operation sa Bulacan at Caloocan noong 2017 at 2018. Hindi pa sigurado kung sino-sino yung mga high-value targets na kasama sa Count 2, pero alam nating tinignan ng prosecution yung pagpatay kina Albuera City Leyte Mayor Rolando Espinosa at Ozamis City Mayor Reynaldo Paruhinog. Alam din natin na nakapag-deposition na yung mga self-confessed hitman ng Davao Death Squad na sina Arturo Las Cañas at Edgar Matobato para dun sa Count 1. Bihirang magpakita yung mga witness sa level na to, pero ang sigurado makikita na si Duterte after 1 year. Hindi lang natin alam kung in person ba siya a-attend o via video link ulit tulad ng dati. Pero ang sabi ng abogado ni Duterte, hindi raw sila nag-request para sa isang video link appearance. Base sa mga ebidensya, magde-decide yung mga judge. Yung unang outcome, i-confirm lahat ng charges at tumuloy na sa trial. At pwede rin namang ilan lang sa mga charges ang itutuloy sa trial. Yung second outcome, humingi yung judges ng karagdagan pang ebidensya mula sa prosecution. Yung pangatlong outcome, i-dismiss lahat ng charges at wala ng trial na mangyayari. Natuloy na ang confirmation of charges hearing dahil nagdesisyon ang tatlong judges ng ICC Pre-Trial Chamber na fit for trial si Duterte o kaya niyang humarap sa hearing at maiintindihan niya ang nagaganap. Ito na yung pangatlong talo ni Duterte. Una siyang natalo dun sa hiling niyang makalaya muna. Pangalawang talo niya yung hiling na ibasura yung buong kaso dahil daw walang jurisdiction. At pangatlong talo niya nga ito yung hiling niyang i-pause muna yung buong proceedings dahil nga raw cognitively impaired siya. Sa ICC, every year dapat binibisita ulit ng mga judge kung dapat pa bang nakakulong ang isang akusado. Kaya kahit natalo na si Duterte dun sa hiling niyang interim release, yung pang-apat na araw ng hearing ay para i-discuss yung condition niya sa kulungan. May mga biktima na ring officially admitted as participants to the case. Meron ng sure na 29 na biktima. At meron namang isang grupo na ipa-finalize pa among a group of 300 victims. Ipinaglalaban pa ng mga abogado ng biktima na i-expand ng prosecution yung kaso para masama yung iba pang krimen tulad ng pagkukulong or pag-torture. Kaya sinabi na rin ng korte na pwede pang magdagdag ng mga biktima later on. Inassign na rin officially ng korte ang mga veteranong human rights lawyers na sina Joel Butuyan at Gilbert Andres bilang common legal representative o abogado ng lahat ng biktima. Ang lahat ng mangyayari sa linggong yon ay mapapanood. Pwede siyang panoorin sa loob mismo ng korte sa The Hague, basta first come, first serve. Mapapanood din to sa web stream, pero may kaunting delay nga lang dahil sisiguraduhin ng ICC na walang sensitibong detalye ang mabobroadcast. Halos isang taon ang usad bago tayo makarating sa pre-trial. Ang sabi ni Vice President Sara Duterte, pagpapakita raw ito na bias ang korte. Parang ang bilis naman daw, ang sabi ng lead defense lawyer na si Nicholas Kaufman, kahit handang-handa naman na raw sila. Pero para sa mga biktima, ang tawag sa nangyari ay due process, na kailanman ay hindi ibinigay sa mga pinatay. So, okay, pag-usapan natin. Report po yan ni Lian Buwan ng Rappler. So, yung si Lian Buwan... Kaugnay sa pagdeklara So, kumbaga, maasahan naman yan si Lian Buwan sa pagsasabi. Pero nakikita mo, circumstantial evidence lamang pala sila, ang ebidensya nila, laban kay Duterte pagdating sa war on drugs. Ngayon, ang isa lang masasabi ko, sa nakikita ko po, mahirapan talaga ang prosecutor makapagpatunay na yung mga circumstantial evidence na yun na nangyaring patayan sa Bulacan, na dati ang hippie dyan ay si Colonel Romeo Karamat, at saka sa Caloocan, ay pakita daw nila para makita nila ang koneksyon na si Duterte daw ang nag-utos pumatay. Ang hirap, no? Paano mapatunayan na si Duterte ang nag-utos nun? Wala silang ebidensya na direct. So, ang isa lang masasabi ko niyan, base sa karanasan ko bilang abogado, hindi sapat yung circumstances na yun para sabihin mo kahit totoo pa naman mga yun, ay
pagtuturo na si Duterte ang utak. Kasi remember, mastermind ang inaakusan na kay Duterte. So sinasabi ko, talagang mahirap patunayan kung hindi nyo mapapatunayan na may pumatay at may namatay. At ano ang pangalan ng mga namatay, paano namatay, ay hindi mo mapapatunayan na sila ay pinatay. Paano yan mangyari? Siguro may ibang talent itong ICC prosecutor. Paano yan patunayan na wala yung mga, paano patunayan yung mga namatay na wala naman kayong ebidensya na may namatay? At wala po kayong ebidensya kung sino pumatay. The only way para mapatunayan nyo kung sino mastermind ay patunayan nyo muna yung mga pumatay. Suntok sa buwan tong ginagawa ng ICC. At makikita mo naman sa kanilang ginagawa, bakit si Duterte lang pinaaresto nyo? Ibig sabihin, wala kayong ebidensya, kulang kayo ng ebidensya para sa makakailaban kay Bato, laban kay Karamat, laban sa kung sino-sino pa. Kasi kung may ebidensya kayo, dapat sinabay nyo na sila sa pagpapaaresto kasama si Duterte. The fact na si Duterte lamang ang pinaaresto nyo, that speaks volumes. Ang ibig sabihin niyan ay may pakay kayong iba. Hindi yung katarungan ang pakay ninyo, kundi magpapahiya sa pamilya Duterte para matatalo sila sa eleksyon ng 2025 na bumaliktad. Imbis na matalo, nanalo. At para kayong eleksyon sa 2028. In other words, nagpagamit kayo sa politiko sa Pilipinas. Ay, halata po ang galaw nyo. Tapos hindi ba lang ninyo pag-usapan yung paanong inaresto si Duterte dito sa Pilipinas? Ibig sabihin po talagang meron kayong kutsabahan dyan. At saka hindi pa rin ako maniniwala sa haba ng sa haba ng aking karanasan bilang trial lawyer. Hindi ko alam paano mapapatunayan yung mastermind na siya mastermind nga. Kung hindi ko pinaaresto yung mga killer. Kayo, anong isip? Kasi hindi nyo na kailangan maging abogado rito para maintindihan nyo dito yung larangan ng ebidensya. So, ganun lang po ang aking masasabi. So, tapos may sasagutin lang ako dito. Sabi ni Mar 17 How, kidnapping talaga ang nangyari. Kidnapping naman talaga, hindi mo talaga maitanggi yan. So, Daryl Hispano, palitan mo ICC dyan. Anong klase mga salita yan, Daryl? Salita yan mga pilosopo. Kung namimilisupo ka lang lamang po dito, ay mamaya baka tatanggalin na lang kita rito, ibaba na kita rito. Hearty Bisislaw Moises. Tapos, si Galaxy, may pabingi mga kabalin. Bibian Sarimo, Injer Toto, ikaw ang ICC prosecutor, hayaan mo ba na ikaw mapahiya? Hindi ako ayokong magagabang paggamit. Maliban lang kung manggap ako ng pera. So, Baby Linten, Emily Rosco, what happened to you, Katuto? What happened to me? I am fighting for justice. Ganun lang kasimple. And all what they are saying against Digong are all fake. Ganun lang kasimple. Wala po, nakita ko na, wala, puro kwento lang. Wala tayong magagawa. Although paniwala ko si Digong guilty, pero paniwala, iba yun. Iba yung ebidensya. Tapos, doon ako bumaliktad nung kinidnap ninyo si Digong. Ganun lang ako pagkasimple. Dapat maintindihan mo, Emiliros. Hindi po ako papayag na ang krimen ay babayaran ng isa pang krimen. Socorro Loseño. Hello, Adel Tuto. Jodoy Rico Vale Jr. Salamat po. Sino pa isa? Joel Castronibo. Good evening, Dr. Toto. Tama po talaga kayo. ICC bulok, bayaran. Yang ICC na yan. Watching from Australia. So, Eval, baka kulang budget para isama sa pagpakidnap si Bato. Si Bibian Sarmo, parang hindi iyo pakinggan sinasabi ni Digong noon sa hearing na siya ang mananagot.
salita yun, hindi yun pag-aamin, Bibian sa Remo. Yun po ibig sabi, I take sole responsibility for it because I'm the president. That does not mean to say na kung may pinatay ang kanyang mga tauhan ay siya rin ang sasagot. So, entiende? Hindi po yan ebidensya. Hindi po tinatanggap na ebidensya yan para i-convict po yung tao sa salita lang na ganun. It's not even pag-aamin. Ang pag-aamin po yun ay sagrado yan. Yung pag-aamin ay talagang tatanggapin sa harap ng korte. Hindi yung mga ganun mga kwento, informal yan. Mga kwentuhan na mga puro patatawa ka lang, nagpapatawa ka. Hindi po pag-aamin yan, nagpapatawa ka lang. Okay, hanggang dyan na lang po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lilika Babes, gusto lang nila Senado mga Duterte, again, isirado mga Duterte. Fernando Rafaeles Fernandez Cuervo, listening from Logroño, La Rioja, España. Muy bien, Díaz. Señor Toto, muy bien también. Bibian Sarimo, ikaw din nagsabi na ang krimen ay hindi pwedeng bayaran. Bakit kung adik patayin? Anong klase? Ang layo ng tanong mo, Bibian Sarimo. Halimbawa, may pumatay. May pinaaresto ka sa pumatay. Anong gusto mo? Patayin mo yon? Yan ang gusto ko ibig sabihin. Kaya yung pag-kidnap nila kay Digong, mali yun. Ha? Bibian? Okay, naintindihan mo na, Bibian? Rudy Rabi, salamat po.